We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakahuling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Halos tulo ka oras nga na-stranded ang mga pasahero sa usa ka barko nga gikan og Cebu City ug padulong sa Cagayan de Oro City. Dihang mitirik ang gisakyang barko sa tunga sa laod sa kadagatan sa Misamis Oriental. Ani ang report. Ay, Jesus! Abang... Sa emergency light na ni. Sobra kangit-ngit ug halos wala nay makita. Ingon ani ang nasinatian sa mga pasahero sa usa ka pampasaherong barko nga mitirik tunga sa kadagatan sa Misamis Oriental. Sa kuhang video ni Aiza Engito, tataw gayod ang kangit-ngit sa lugar kung asa uban sab niya ang iyang pamilya. Matod pa ang barko gikan og Cebu City ug padulong sa Cagayan de Oro City. Eksklusibo natong nakahinabi si Aiza kinsa usa sa mga pasahero sa mong barko. Matod niya nga hilabihang kaguol og kahadlok ang ilang gibati ni adtong higayuna. Labi pa nga uban niya ang iyang duha ka mga gagmay pang-anak. Halos 3 ka oras kuno sila nagpalutaw-lutaw sa dagat, una pa man na rescue. Kagadugay nga 4 imita na maglasingko na wala gyapon sige na siya kanang mura sa kung sasakyanan pa bitaw sir magsige lang start bitaw pero wala nagi-andar. Itry na nila ang suga mapalong na magiging. Pasado alas 7 na matod pa sa buntag sila nakaabot sa baybay. Pinaagi na sab sa tabang sa mga personahe gikan sa Philippine Coast Guard. Dapat sa sunod kuan tarungon nila or kanang wala na lang tay aberya ba kung dili na kaya unta sa vessel dili na lang unta mo kuan kay ilang naon ang safety sa tao dili ang kwarta. Gisuwayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa Philippine Coast Guard apan wala pa una sila mihatag og pahayag sanglit nagpadayon pa ang ilang investigasyon. Amo sab gisuwayan ang Philippine Ports Authority apan wala pa sab sila mitubag. Hinoon sa kabahin ni Councilor George Guking, iyan na kuno gimanduan ang maong mga ahensya nga mosumite og report ngadto sa City Council kung unsa ang nahitabo sa mong insidente. Nasayran sab sa opisyal nga ang nitirik nga barko mausab ang barko nga mitagilid sa milabay nga tuig. Mga og technical report kay kung dili na siya safe for passenger dapat ibaradero na siya. Kay this is the second incident. We do not have to wait for another incident nga may tabo na pud na. O galing makasumiter na og report, ipatawag gilayon ang mga nagkadayang ahensya ngadto sa City Council og hisgutan kung tugutan pa ba kini nga makabiyahe o dili na. Di na mayo murag sa Gunso naman. Dili ta maghulat og dako nga major event. Aya ta mulihok kay mabasol ta sa makatawan, especially ka ng barko ha. Di na mga daksa Cagayan de Oro. So, I would say that we have a jurisdiction over the matter kay we belong to the local government of Cagayan de Oro. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gihinomdom karong adlaw ang ikasyam ka tuig sa pagkamatay sa SAF 44 sa Mamasapano, Maguindanao del Sur. Sa Davao Region, usa ka programa ang gipahigayon sa Police Regional Office 11 nga gitambungan sab sa mga kabanay sa mga namatay nga pulis. Ano ang report ni Argel Relator?
Siyam katuig na ang nilabay sa mangilngig nga pagkamatay sa 44 ka mga pulis sa Mama Sapano, Maguindanao del Sur. Apan daw presko pa sa huna-huna ni Lizelle Inocencio kung paunsa ka dedicated mo serbisyo ang iyang banang si anhing SPO1 Lover Inocencio. Sakit man ang nahitabo, apan gidawat na matud pa niya ang ginangatan sa iyang bana aron sa magpakalig-on alang sa ilang anak. Trabaho jud siya, sir. Anak siya ka-dedicated sa iyang trabaho. Walay dili pwede nimo siya ikuan, basta trabaho jud. Huwebes sa buntag, gipangunahan ni Acting Deputy Chief for Operations sa Philippine National Police, Lieutenant General Michael John Dubria, ang paghalad og bulak sa bantayog ng mga bayaning pulis sulod sa kampo sa Police Regional Office 11 sa Davao City sa pag-obserba sa 2024 Day of National Remembrance for the heroic sacrifice of SAF 44. It doesn't need only to be remembered, but it needs to be honored because those 44 brave souls sacrificed their lives in the call of their duties. It just shows the commitment of the PNP to honor our dead, our heroes, the people that sacrificed their lives for love of God, country, and people. Gawas na lakip sa SAF 44, gihinumdumsab ang kabayanihan sa laing tulupa ka mga pulis sa rehiyon nga namatay ato sa laing police operations kansang ilang byuda ug anak ang nitambong sab sa programa. Karong adlaw, dili lamang ang paghinumdum sa kamatayon sa mga pulis, kundili ang ilang gipamalas nga kabayanihan sa pagserbisyo dinha sa katawhan. Ang kabayanihan nga matud pa angay nga pamarisan alang sa pagkabot sa dugay na ginahandom nga tiunay nga kalinaw ingon man kalambuan sa nasod Pilipinas. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Usa ka candlelight prayer rally ang ipahigayon sa Davao City karong Domingo nga gilaumang tambungan sa mga taga-suporta matud pa ni former President Rodrigo Duterte. Ato ibalik si Argil Relator. Nagkatag karon ang mensahe nga nagaimbita sa mga leader ug taga-suporta ni former President Rodrigo Duterte sa usa ka leaders forum nga ipahigayon karong Domingo sa buntag sa usa ka hotel sa Davao City. Nakalatid sab sa maong mensahe nga dunay ipahigayon nga candlelight prayer rally nga pangunahan matud pa ni former President Duterte pagka-alas 6 sa gabii sa samang adlaw sa Rizal Park. Tumong matud pa sa maong rally nga ipromotar ang transparency, accountability, kalinaw ug seguridad nga ginahandom sa nasod. Hinoon, wala pa'y kumpirmasyon sa kampo ni former President Duterte labot sa maong aktibidad. Apan sumala sa Public Safety and Security Office sa Davao City LGU, andam na ang ipatumang seguridad human nagkatagbo na sila sa events team o nakapahigayon na sab og safety and security meeting. Ang estimate ko lang, no, base mga diha sa mga 600 or 700 security personnel. Security and safety na niya, gi-include na namo si Senro para at least pagkahuman ka event, hinlo na pod ang ato ang area. Gilaumang ana sa 50,000 ang crowd estimate sa Mutambong. Subay sab niini, dunay patuman nga traffic plan ang Davao City Transport and Traffic Management Office gikan Enero 26 Biyernes alas 10 sa gabii hangtod Enero 29 Lunes alas 5 sa buntag sa San Pedro Street, CM Recto Avenue, Rojas Avenue, Inigo, Pelayo, Sibanggoy ug Bolton Streets. Hinoon, dunay mugiya nga traffic enforcer sa mga motorista alang sa alternatibong mga ruta. Kauban si Mature Awing ug Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Nakikiusasab ang Police Regional Office 12 sa nationwide simultaneous free launching sa Bagong Pilipinas campaign. Mitambong sab ang nagkadayang advocacy group sa rehiyon. Ang report ni Tony Humamil. Full force ang Police Regional Office 12 bato sa nationwide simultaneous pre-launching sa Bagong Pilipinas campaign alang sa kalambuan sa nasod. Isa-isa sab nga gi-unveil ang slogan sa matag city ug provincial police sa rehiyon, isip suporta sa kampanya. Ang programang ito hindi lamang para sa aming nasa gobyerno, kundi kailangan natin ang suporta palagi ng ating mga kababayan. Yung pananaw na yon ay para sa ikabubuti ng bawat isa, magandang disiplina, magandang pag-uugali
at the same time yung hangarin natin para sa ating bansa. Misal Motsab sa pre-launching ang nagkinaang mga advocacy support group, force multiplier guban pa, gikan sa nagkalain-laing lugar sa General Santos City. Ang 67 anyos nga si Hilario Hernando, kapinduha ka tuig na isip volunteer sa Integrated Community Task Force ilam sa Police Station 1 sa General Santos City og nagsilbing presidente sa grupo. Hindi pa lang sa amin, para sa lahat. Magka-volunteer may para sa kaiwan, sa tanang dito sa area namon sa Jinsan. Amosab na kaila ang 36 anyos nga LGBTQ member o empleyado sa sangguniang panglungsod sa Jansan nga si Kim. Kapin 5 ka tuig na nga volunteer ilam sa Police Station 5. The prime objective po namin na give educations to the purok-purok kasama ng mga women's, ng mga LGBT, and then yung mga kikidat, yung kabataan kontra droga at terorismo. Kasi di ba they are advocating peace. Sumala sa PRO 12, dako ang papel sa advocacy support group sa kalambuan sa matag lugar sa rehiyon. Labi na sa isgutan ng kahapsay ug kalinaw, panaghiusa ug uban pa. Dito sa programming ito, we have 17 advocacy support groups composed of more or less 130 individuals. Sila yung kasama natin sa pag-educate sa mga tao. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Gibarugan sa Police Regional Office 10 nga luwas og walay mga terrorist group nga naglihok sa tanang probinsya sa Northern Mindanao. Sukway kini sa migawas nga travel advisory sa Canada nga nag-ingong delikado adtuan sa ilang citizens ang rehiyon. Ani ang report. Girespeto sa buhatan sa Police Regional Office 10 ang nahimong travel advisory sa Canadian government nga naglakip sa Northern Mindanao sa mga lugar nga dili angayang adtuan sa ilang citizens. Sa mong advisory nalakip sab ang mga rehiyon sa Western ug Central Mindanao nga adunay serious threat of terrorism, kidnapping ug ubang krimen. Apan giklaro sa Pro 10, hapsay ug malinawon ang Region 10. Gani sa tuig 2023, niubos og 6.45% ang 8 focus crimes nga nagapanghitabo sa rehiyon kung itandi sa tuig 2022. Wala pud kitay natala nga any tourist, foreigner, mga turista nga nanganihi sa Northern Mindanao nga nabiktima sa bisan unsa nga klase nga krimen. And with that ang present nga peace and order situation sa Northern Mindanao nagpabilin kini nga malinawon, nagpabilin kini nga luwas. Hinoon, aduna kunoy mga gakahitabo nga engkwentro tali gobyerno o mga rebeldeng grupo. Aduna sab kuno kidnapping nga nahitabo, apan walay mga turista nga nalakip niini. Inay, isolated cases lamang nga nasulbad gilayon sa otoridad. Ato ang nakita nga wala na kitay active nga mga guerrilla fronts. Kung ana may mga ginagmay na encounter, that is a government-initiated encounters, and those are remnants na lang, no. And ato pong nakita padayon ang mga accomplishment nga gakahimo sa Police Regional Office 10. Matod sa kapulisan, luwas og pwede gayud kaayo mo bisita ang mga turista sa 5 ka mga probinsya sa rehiyon. Labi na hugot sab ang seguridad nga ilang ginapatuman. Kung makaanhi lamang sila dinhi sa ato ang sa Region 10, makaingon gud sila kung unsa ka gwapo ang ato ang mga tourist destination, tourist spot, og makalaon pud sila no nga i-assure sila sa ilang kapulisan nga ang ilang safety and security is our top priority. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Walay na matikdang daot nga panahon apan gipaabot ang pag-ulan sa pipila ka lugar sa nasod karong mibalik ang shear line nga weather system. Nakaapekto karon ang shear line sa sidlakan nga bahin sa Luzon. Mao kini ang pagsugat sa bugnaw nga hangin sa amihan ug init nga hangin sa easterlies. Hinuon wala na epekto sa Mindanao ang shear line nga mao'y nagpabaha sa pipila ka lugar sa Davao Region sa miaging semana. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa pag-ulan sa Mindanao ilabi na sa Sulu Archipelago. Northern Mindanao ug Caraga ilabi na sa hapon ug gabii tungod kini sa localized thunderstorms.
Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gitawag ni Pastor Apollo Kibuloy nga bogus ang Senate hearing kung asa nahisgutan ang mga aligasyon bato kaniya. Usa na dinhi ang akusasyong pangmolestya. Ang maong mga pasangil iyang gipanghimakak. Ari report ni John D. Esteban. Mga akusasyon sa kanhi miyembro sa Kingdom of Jesus Christ batok sa founder ni ini nga si Pastor Apollo Kibuloy ang nautingkay atol sa Senate hearing sa nakalabayng adlaw. Usa sa mga nag-akusa kaniya mao si alias Amanda, kinsa mibutyag nga matud pa gimolestya siya ni Pastor Kibuloy niadtong minor de edad pa siya. Gitawag ni Pastor Kibuloy nga bogus ang mga gikuhang witness sa hearing ug pulos daw bakak ang mga giluwatang pasangil. Sumala niya, nagdemanda na daw ang witness nga si alias Amanda bato kaniya ug iya nakuno kining gitubag sa korte. Yan ay da-dismiss dito sa korte ng Davao, kaya tumakbo po sila sa DOJ at yan ay under sa pamamahala ngayon ng DOJ. Dismissible po kahit po anong tingin ninyo. Kasi ang totoo ay hindi pwedeng tabunan, hindi pwedeng takpan kung nagsisinungaling ka. Gi-question sab ni Kibuloy ang pagpahigayon sa maong hearing. Ang katakataka lang po dito, bakit nasa korte na yan? Hindi pa po matatawag na sub judice yan? Pagkatapos dyan ay pag-uusapan. Hindi ba ninyo nire-respeto ang korte? Hindi na po dapat na kinuha ninyong witness yan kasi yan ay gumawa na ng hakbang na magdemanda. At yan ay napatutuhanan puro kasinungalingan ang pinagsasabi niya. Giauhag ni Pastor Kibuloy ang mga witness ug si Senador Risa Hontiveros nga mao'y nanguna sa investigasyon isip chair sa Senate on Women, Children, Family Relations and Gender Equality nga kasuhan siya ug iagi sa korte ang mga aligasyon. I will face any of you. Kahit 100 pang witnesses ang gamitin niyo. Kahit 100 pang witnesses ang inyo pong bayaran. I will face you anywhere, anytime in a court of law. If you cannot do that, then you are all bogus, you are all false, you don't deserve my respect. Because you don't respect my constitutional rights, I will not also respect your office as a senator. Daan ang giingon ni Senador Hontiveros nga magpa-issue sila og Immigration Lookout Bulletin Order sa Department of Justice batok kang Kibuloy aron mamonitor ang iyang lihok. Gipasabpina na pod si Kibuloy sa Senate Committee tungod sa wa pagtambong sa hearing. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Roads and Traffic Administration nagpahibagno sa mga riders ug angkas sa ilang pagpatuman sa helmet ordinance sa poblasyon area. Gibutyag sa Roads and Traffic Administration nga sugod karon ikatulong semana sa Enero ning tuiga, sugda na sa ilang mga personahe ang pagdakop sa mga balapason sa helmet ordinance sa syudad. Matod sa ahensya nga natapos na ang information dissemination phase nga ilang gihatag sa pagsugod sa tuig. Busa karon, magsugod na sila sa pagpanakop sa mga balapason. 500 pesos ang silot hangtod sa ikatulong offense alang sa wala pagsuot og helmet sa rider, ingon man sa angkas. Silutan sab gyapon bisa naka-helmet ang rider apan walay helmet ang angkas. Kung makadagang higayon na nga madakpan, posibleng mag-atubang na og kaso ang rider ngadto sa korte sa higayon nga maduso sa RTA ang kaso. So prescribe crash helmets for motorcycle, dili tong mga pang baseball, dili tong pang soccer, ay pang kaning hard hat nga mga kuan. Katog yung pang motorcycle nga mga helmets with ICC sticker nga standard pasado sa kaning standard nga atong gikuan sa atong mga motorcycle. 8 anyos nga batang lalaki nga kritikal sa ospital sa General Santos City human gikulata sa kaugalingong amahan, mipanaw na. Kini gumikan sa grabing bunog ang nahiaguman sa bata. Suspect nga amahan, pasakaan og kasong parricide. Dugang detalye sa report ni Justoni Humamil. Nakaangkon og mga bali ug bunog sa lawas ang 8 anyos nga bata nga si Yuri Canlaon. Human gikulata sa kaugalingong amahan niini sa ilang balay sa Templado, Barangay Fatima sa General Santos City, kadlawon niadtong Martes. Nadala sa ospital ang biktima. Paglabay sa pipila ka adlaw nga kritikal nga kahimtang sa ospital. Kaganihang alas 3 sa kadlawon adlong Huwebes, namatay kini sa ospital.
Sa investigasyon sa kapulisan, lango umatod pa sa ilimnong makahubog ang amahan. Rason nga iyang nahinay ka ng bata o gibusdak pa sa ilang higdaanan. Giilang suspect nga amahan nga si Roy Canlaon Jr., 34 anyos. Dahil daw sa kanyang kalasingan, so hindi daw alam ang kanyang ginagawa ni ma'am. So yun ang allegation niya. Yun din ang pagkasabi ng yung mga batang kapatid na binagsak daw sa kama nila. Sumala pa kanuna na daw kini ginabuhat sa amahan matag mahubog. Base na sab sa pahayag sa mga silingan og paryente sa bata. Saysay sa kaigsuon sa biktima. Unang nadapatan sa iyang amahan ang manghod nga babae niadtong tungura. Dayon gikulatan ni ini ang biktimang si Yuri, kinsa nahinaykan pag-ayos sa ilang amahan. Ana-ana karon sa selda sa Police Station 7 sa Barangay Fatima ang suspect. Gisuluyan sa GMA Regional TV 1 Mindanao og kuha ang pahayag sa amahan. Apan igo na lang kini sa pagbakho ug nangay og pasaylo sa iyang nabuhat. Sir, gusto po kayo sir para sa pamilya ninyo. Kung gusto niyo sabihin po. Wala ang inan sa mga bata sanglit anaa kini sa Manila aron manarbaho abroad. Hinuon nakauli na kini karon ug aron iplastar ang patay nga lawas sa anak. Samtang gikan sa kasong serious physical injury, pasakaan og kasong parricide ang suspect. Kahapon, paila natin ang kaso, serious physical injury, no? In connection sa RA 7610. Nag-expire na yung bata kaninang 3 a.m. So malamang magdadagdag tayo ng supplemental affidavit para mahulog po sa parricide yung kaso niya. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka amahan ang patay samtang samdan ang minor de edad nga anak niini. Human gipamusil sa Davao City. Nadala pa sa ospital apan namatay ra gyapon ang amahang si Hil Paigan, 32 anyos, samtang samdan sab ang anak niini nga babae, 14 anyos, diya gipamusil sa sitio Lumundaw, Barangay Marilog Proper, Davao City alas 4:40 Martes sa hapon. Sa investigasyon sa Marilog Police, naglingkod lang at tubangan sa ilang balay ang mga biktima kilid sa highway diyang gipamusil. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron maila ang mga sospek nga gilayong ni Sibat human ang pagpamusil ug ang motibo sa krimen. Halos 200,000 na ka mga punuan sa lubis sa Zamboanga Peninsula ang apektado sa coco lisap kon coconut scale insect. Matod sa Philippine Coconut Authority, mas paspas ang pagkuyanap sa maong peste, ilabi na karong adunay na sinating El Nino. Aniya ang dugang detalye. Gibutyag sa Philippine Coconut Authority Zamboanga City nga halos 200,000 na ka mga punuan sa lubi sa pipila ka mga lugar sa Zamboanga City ug sa munisipyo sa Zibuco, Zamboanga del Norte ang kasamtangang apektado sa coco lisap o coconut scale insect. Butang nga nakahatag og kabalakan na sa ubang mga coconut farmers sa syudad, sama ni Winnie Mendoza nga nagaatiman og 2,000 ka mga punuan sa lubi sa barangay Kabaluay. The last year, kini li umucho na bisinos diamon kini kwan, kukulisap. Kini kita sila mga uhas, kini tumba sila puno. Nga sa siyempre kay pwedeng income. Matod sa PCA, ang insekto nga kukulisap ang patyon gayud ang lubi sanglit hutdo ni ini pagkaon ang mga sustansya sa lubi hangtod nga mga tagak ang lingod nga bunga sa lubi. Dugang sab sa PCA nga mas paspas kunong mukuyanap ang maong insekto ilabi na kung init ang panahon sama sa El Nino phenomenon. Mupapasa pas yun. Naman, sir. Favorable ang weather condition. Muna siya ang time nga pwede siya paspas ang iyang pag-spread. Pero pasalamat nga sa mga area, especially sa mga tag-as nga lugar diri sa Zamboanga, kanunay ang ulan. Muna nga nakatabang po na sa mga nga. Sa karon gipatuman sa PCA ang massive pruning aron mapakgang ang pagkuyanap sa maong kokolisap. Lakip niini ang pagbuhi og usa ka klase nga insekto nga gitawag nga Telsymia nga mukaon mismo sa kokolisap.
Based sa mga entomologist na to, mao na siya ilang nakita sa field nga mukaon anang maunga kukulisap ug mo na nga atong gipadaghan, gitabangan nato pagpadaghan diri sa laboratory. Kahinumduman nga tuig 2013 ug 2014, nakasinati og kukulisap infestation ang Isabela City, Basilan, samtang tuig 2016 sab sa Zamboanga City. 2017 to 2018 sab nasugdan ang massive treatment. Sa karon ginaawag sab sa PCA ang mga nagatanom og lubi nga kung ugaling makabantay og kukulisap sa ilang mga pananom og lubi, gilayon i-report kini sa buhatan aron maaksyonan. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Dungan nga gibuhian sa otoridad ngadto sa Sarangani Bay ang kapin 70 ka mga bagong pusa nga olive ridley sea turtle. Humana po sa amaong mga sea turtle sa Pawikan Hatchery and Learning Center nga naimutang sa Maitom, Sarangani. Gilain silang gibuhian sa kadagatan sa Sarangani adtong adlaw Miyerkules. Gisaksihan sa mga personay sa Coast Guard, Philippine Army ug uban pa ang pag-release sa 76 ka olive ridley sea turtle hatchlings. Sumala sa DNR Soc-Sergeant matag unang semester matud pa sa tuig, lauman ang laying season sa mga marine turtle sa pipila ka coastal area sa Maitom ug Kiamba. Atol sab sa pag-release sa mga sea turtle, nagpaygayon sab og short information dissemination ang Senro Kiamba sa mga law enforcers may tungod sa kamayngdanon sa pagpreserba ug pagprotekta sa marine turtle. Pinaagi sab niini mapakusgan pa ang awareness sa komunidad kalabot niini. Human sa success sa concert sa Queendom Live, malantaw na kini sa GMA. At ang ininyo mga kapuso ang top caliber nga performances sa Queendom Divas nga sila si Rita Daniela, Jessica Villarubin, Thea Astley, Marian Osabel, Hannah Persillas ug Asia's Limitless star Julian San Jose sa ilang vocal power showdown. Gawa sa Queendom Divas, dunasay laing special performances sa ubang GMA singers. Busa mga kapuso, ayaw ninyo si Piata ang Queendom Live, the TV special ugma na kana. January 26, 9:35 p.m. sa GMA. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.